Balita na tayo. Siyempre, dito muna tayo kay Bongbong. Nagpakita na si Bongbong Marcos sa tagal ng panahon. Pero mga bossing nung mga kumalat na video, ngayon ko lang ito i-content kasi I was busy the past few days. Ngayon ko lang ito i-content. Yung ano niya, meron daw siyang parang colostomy bag. Meron daw siyang parang belt bag. Ano yun? Sige. Pakinggan muna natin tong balitan to. Doing their job. I'm glad that, of course, I'm glad that the impeachment complaints against me have been are finished. And as the statement that we made earlier, I'm happy it's done and we can get on with our work. Because these things. Napal mo ka Napal mo ka, we can get on with our work. Anong work yan? Magnakaw? Ano na namang work yan? Wala ka namang work ka ng work, wala ka namang result. Sa lahat ng busy, ikaw yung pinaka walang resulta. Sa lahat ng busy, ikaw yung pinaka hindi pagod. Distractions from the things that we were doing. Although I wasn't very worried because I saw the impeachment complaint and I knew that I would be all right in terms of. So nakita na daw niya impeachment complaint and alam daw niya na he will be all right. Siyempre naman, ang dahil mo abogado, 300 plus yung congressman tapos lahat yan abogado mo. Siyempre ba naman, busog na busog yung mga congressman nung panahon mo. Mantakin mo, since 2023, 24, 25, puro corruption lang ginagawa nyo, di umano? Siyempre busog na busog yan. Gusto ba nilang mahuli yung mastermind nila? Lahat sila kasapakat. Hindi ba? Kaya iaabogado ka talaga ng mga yan. Pero wag ka mag-alala, Bongbong. Maaring nakuha mo yung 300 na congressman o baka 250 o 1/3 ng mga congressman. Maaring pinagtatanggol ka ngayon. Si Tito Soto, si Ping Lacson, maaring nasa panig mo. Pero wag kang pakakampante kasi lahat ng nagsisimula natatapos. Tandaan mo, malapit ka nang matapos. Hindi yung buhay mo Pero kung matatapos yung buhay mo, wala namang kami pakialam. Mas mabuti nga yan para matigil na yung kabulastugan mo at pang pananalasa mo sa Pilipinas. Pero pag natapos, yung sinasabi ko malapit na magtapos is iyong panunungkulan sa Pilipinas. Hindi na maniniwala ang tao sa'yo at sa lahat ng mga i-endorso mo at sa lahat ng mga politiko. Putangin na ninyo pag nagpa-endorso kayo dito, yan ang katapusan ng lahi ng mga politiko ninyo. Ng politika ninyo. Yan ang katapusan ninyo. Bakit? Mantakin mo. I-endorso ka ng isang demonyo. I-endorso ka ng satanas. I-endorso ka ng di umanong magnanakaw, mandurugas, mandarambong. Tapos di umanong adik. Sabi nung kapatid niya adik mantakin mo, i-endorso ka nung putangin na hindi ka mahihiya. Nakakadiri ka. Sa ngalan ng politika, magpapa-endorso ka sa ganitong klase ng tao. Maaring nasa posisyon, kaya malalakas kayo, kaya namamanipulan nyo yung mga impeachment, na basura yung impeachment niya. Pero lagi nyo tatandaan, this coming 2028, putangin nyo. Tapos ang mga political career ninyo, lahat ng i-endorso nito kasama ng mga dilawang, putangin na mabubulo kayo sa Poso Negro. Maniwala kayo. The impeachment kasi wala naman, there were no real grounds for the impeachment. Kapal na mukha, di ba? There's no real ground. Inilagay na natin ano yung mga grounds. Adik. Public offices, public trust. Mantakin mo, adik, papayag ka. Sabi ni Amy, adik ka. Adik ang pamilya na ito. Pag adik, salot yan. Kapag ka-adik, putsang ina, ubusin ang pera mo niyan. Di ba? Mga kamag-anak nyo na adik. Kung di mo mang-rape ng kapatid, mang-rape ng nanay, mang-rape ng lola, putsang ina yan. Kahit magkanong barya iwan mo sa ibabaw ng lamesa, mawawala yan. Maniwala kayo, pati rice cooker ninyo, pressure cooker ninyo, ipapang-swap niyan, makagamit lang. Makabatak lang. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang adik, bago matulog, ang iniisip niyan, papaano siya babatak. Pag gising niya ng kinaumagahan, yung iniisip kagad yan, unang-unang iisipin yan, kung gaano karaming babatakin yan. Ganyan yan, kahit na 10 kayong pamilyang matitino, isa lang dyan sa bahay ninyo na matino, ang adik po, tangin na yung bahay na yan, walang kapayapaan yan. Yang tahanan na merong adik na isa, puta maniwala ka. Walang ano yan, walang kapayapaan yan. Mag-aaway-away kayo, nanakawang kayo niyan. Mawawala, syempre 10 kayo, isa dyan. So para 9 kayong matino, isa dyan magnanakaw. Syempre pag pinagbintangan nyo siya, hoy, asan ninakaw mo ba yun? Ba't ninakaw ko? Hindi naman ako yan. Syempre kung hindi ikaw, sino? So pati yung mga matitinong mga kapatid mong papagbibintangan mo dahil sa putangina nito. Walang tinuan, walang katinuan sa isip ang mga adik. Tandaan yan. Sakit yan. So wala talagang unlad.
Kapag ito si Bongbong, wala daw, doon pa lang, sa adik pa lang, paano pa yung mga pera? 2023, 24, 25? Sabi, mali-maliit ang pera binigay sa kanya. Palpak yung mga flood control projects. Putang ina, nakatiwangwang lahat ng proyekto, tapos yung mga proyekto sa Mindanao, pinatigil lahat. Sa sobrang walang proyekto ng kupal na ito, pati yung mga tulay na hindi sa kanya, inaangkin niya. Utang ina itong mga ito. Sabi ko nga sa inyo, salot talaga sa lipunan itong mga to. Walang proyekto ito. Ang laki ng utang ng Pilipinas. Utang ng utang. Kinuha pa yung Maharlika Investment Fund. Binenta pa yung ginto sa BSP. Kinuha pa pera ng GSIS, ginalaw pa SSS, tapos kinuha pa pera ng PhilHealth. Hanggang ngayon, di pa binabalik. Pinababalik na ng Supreme Court. Anong sabi? Kini-question nila yung ruling ng Supreme Court. Tapos ang masama niyan, pinababalik sa kanila yung pera. Kukunin nila yung pera ngayon 2026 para maibalik dyan sa PhilHealth. Putang ina yan. Hindi ba impeachable offense yan? Putang ina. Ang dami pa. Hindi lang yan. Napakarami pa. Smuggling, pagtaas ng krimen, lahat yan. Puta, hindi impeachable offense yan. Hindi pag-commit ng ng betrayal of public trust. Hindi ba yung hindi mo palang pagda-drug test, betrayal of public trust na yan. Kasi the public is asking for you to undergo a hair follicle test and you're denying the public of the result of that test that they're requesting. Ay, hindi ba pag-betray na yan sa public trust? Sa politiko. Mr. President, kanina po nag-transmit na yung House Secretary General ang communication complaint laban kay Sara. Ano po yung reaction mo dito? No reaction. Hindi ko trabaho yan. Trabaho ng House. Kung bayaan mo sila magtrabaho, then I'm sure they will handle it properly. Alam mo, kung ako matinong presidente, if you remember si Pangulong Duterte nung tinanong siya dito na people are trying to impeach file a case against Leni Robredo. Alam mo, sabi ni Pangulong Duterte, ano ba kayo? Hinalal yan ng taong bayan. Pabayaan yung tapusin niya yung termino niya. Bagamat kalaban ni Pangulong Duterte, bagamat obstructionist ni Pangulong Duterte si Leni Robredo, Pangulong Duterte never parang entertained the thought na dapat matanggal si Leni. Kasi hindi naman yun ang trabaho ng presidente. Dapat nga, gumawa ka ng paraan para maging okay kayo ng vice president. Or if you're not getting along, just let her finish her job or let her finish her mandate. Kung ako, sinabi ko dito, sa totoo lang, ang comment ko dyan, dapat itigil na lang nila yan O dapat wala na yung mga impeachment na yan Kasi politika yan Kung politika ang dating ng impeachment sa akin, I'm pretty sure na kay Inday Sara, politika din. Because again, impeachment is politics. Ngayon kung meron kayong mga kaso sa tingin ninyo, di pag wala na kami sa posisyon, dun nyo kami habulin. Mag-file na kayo ng kaso ngayon sa ombudsman para pag wala na kami sa pwesto, pwede na kami imbestigahan ng mga yan kahit dahil walang power ang ombudsman over an impeachable official So ako yung nasasabihin ko na hamper lang yung trabaho natin. May trabaho ang VP, may trabaho ako. Papa-impeach nyo VP, papa-impeach nyo ako. Di ma-hamper pa yung trabaho natin. Dami-daming trabaho. So I suggest, alam ko na hindi ko naman kayang isabihan ng Congress. Pero I hope that Congress will just move on and if you feel meron kaming ginawa ni VP Sara na hindi ka nais-nais sa bayan, ilagay natin to sa tamang forum, wag sa politika. Magdemandahan tayo pagdating ng araw. But for now, pabayaan nyo muna kami magtrabaho. I'm sorry kung hindi kayo masaya sa performance namin. We will try our best. Di ba yung mga ganun? Kailan to? Walang kwenta. Marami na naman sa inyo nagagalit kay Isko kasi si Isko nasa likod niya, natural. Nasa kasi ni Isko yan, nasa syudad ni Isko, dyan sa PLM, pamantasan ng lungsod ng Maynila. Isang state university yan, dyan, o state college yan sa Maynila, na may programa ang Pangulo dun Siyempre kung ikaw si Mayor, matutuwa ka, mantakin mo. Ang laki-laki ng Pilipinas, putangin na may programa siya sa syudad mo. Siyempre matutuwa ka. So pabayaan nyo lang si Isko, hindi siya kumakampi kay Bongbong, but ang trabaho niya kasi, pag-anuhin niya, pagsilbihan niya yung kanyang constituents, which is Manila. Kung nakakabuti sa Manila, putang na bayaan mo yan. Yung mga ginagawa niya kaadikan, pagnanakaw, may tamang organisasyon, korte para humabol sa kanya dyan. But pakikinabangan ko. Etong tao na to, if he wants to help Manila, and I will gladly and open arms kung tatanggapin niyang tulong na yan. Imagine, yung Davao City for the longest time hindi nakakatanggap ng tulong mula sa national government.
Oh, so win-win 'yan para kay para kay Isko Moreno. And of course, kung magpapasalamat si Isko, alangan naman. Hindi siya magpasalamat sa gobyerno kung yung gobyernong Kawatan gustong mag-invest sa city niya, di alangan naman tanggihan niya. Kasi pag tinanggihan mo naman 'yan, kung makakatulong naman 'yan sa kanyang syudad, di inano mo, nagpadala ka sa politika para lang sa alam mo 'yun, para lang sa pansarili mong kapakanan, hindi naman makikinabang yung taong bayan. Yung taong bayan ng Maynila makikinabang dito sa planong ito na alam ko naman di matutuloy. Pero at least pinagplano. So, sabi nila kasi si Isko hindi nagsasalita sa ganito. Hindi trabaho ni Isko yan. Ang trabaho ni Isko is pagsilbihan ng Maynila. Ngayon, tanungin nyo yung mga kakilala nyo mga taga Maynila or kung ikaw taga Maynila ka, masaya ka ba sa pamamalakad ni Isko ngayon? Kung masaya ka, pabayaan mo ng enjoy nyo na lang si Isko. Oo, kesa si Hani Lacuna ang nandiyan sa Maynila, putangin niyan, ginagahasa yung yung syudad nyo. At least yan si Isko, nagsiservisyo sa inyo. Ang ganda-ganda na naman ang syudad nyo, linis-linis na naman. Huwag nyo nang isali si Isko sa pang-national na politika dahil si Isko nagtatrabaho para sa Maynila. Okay, same goes with Pambari 4. Marami nagagalit kay Pambari 4 kasi daw pag nandiyan si Bongbong, natural. Naturalmente, mantaking presidente pa rin ng Pilipinas yan eh. Diba? Kasi same goes, kung si Inday Sara man yan nandiyan, or kung si Inday Sara man or nasa Cebu, ganun din eh. Haharapin din siya nitong mga leader ng mga lugar na yan eh. And if your province is benefiting from this person, you should accept kung ano man yung tulong na ibibigay nila sa'yo because you are lucky na walang kwenta tong presidente na to, walang utak to, pero mantakin mo gusto niyang tulungan yung syudad niyo. So yung mga yan, halimbawa si Inday Sara pumunta ng Bicol. Si Leni Robredo, halimbawa presidente na si Inday, tapos si Leni Robredo, hinarap siya. Yun naman yung tama eh. Di mo naman pwedeng bastusin yung presidente yan. Somehow you're still part of the government eh. Pwede kang matanggal sa pagka-mayor pag binastos mo presidente eh. So bayaan na natin sila. Pabayaan na natin yung mga mayor, wag natin isali. Putang ina nyo, kayo bumoto dyan kay Bongbong eh. Tapos isisisi nyo kay Isko yung mga katarantaduan ni Bongbong. Tangina nyo, kung binoto nyo si Isko, di sana si Isko yung yung presidente, hindi yan. O hindi nyo binoto si Isko, ito binoto nyo, putang ina ninyo. Tapos magagalit kayo dun sa mga mayor na ina-accept siya. Natural. Presidente ng Pilipinas siya, alam nga, itaboy mo yan. Ayo talaga Porket hindi kayo mga taga Maynila, di kayo taga Cebu, di kayo mga taga Bicol. Komento kayo ng komento, di kayo taga Davao, komento kayo ng komento, mga kupal. Bayaan natin yan. Kung nyo, mag-move on na kayo dyan. At ayun na nga. Nagpakita nga si BBM sa publiko at mayroon siyang parang may lumalabas parang may mga colostomy bag siya dyan. Ano ba yan? Kasi yung acute diverticulitis, mga bossing, ganito yan. Pinaliwanag to ni Doc Eric Amata yan kasi meron damage na na bituka sa sa tiyan mo. Ngayon, minsan yung mga damage na bituka na yan, yung mga beyond repair na, pinuputol yan. Kasi cancerous yan eh. Pinuputol yan. Pag pinutol yan, hindi mo pwedeng agad-agad iduktong yan. Yung mga pinutol mo, hindi mo pwedeng iduktong agad. Kasi baka magkaroon yan ng complications. Kaya ngayon, ang ginagawa dyan, yung part ng bituka, inilalabas sa tiyan. Tapos, maglalagay ng colostomy bag doon para lahat ng waste, didiretso doon. Kasi mahirap, mga bossing, kapag kayong waste, di ba, kiniduktong mo, nasa loob ng tiyan mo, tapos nag-leak yan. Putya, mamamatay ka. Kasi dumi yan eh. Mamamatay ka. So kaya yung iba ginagawa yun. And yung iba pansamantala lang kapag naka-recover na yung pinutol, pwede nang idugtong. Ayan. Idudugtong na nila yan. Pero kung halimbawa, di ba idudugtong dito sa ilalim. Yung isang part dito, puputulin nila, ilalabas nila, doon sa colostomy bag maglalabas yun habang gumagaling yung dinuktong mo rito sa ilalim. Pag magaling na yun, wala nang leak yun, ibabalik na nila yun, tatahiin na nila para lumabas na ulit doon sa tumbong. Ito naman kasi yung presidente natin, dapat kasi yung tumbong, labasan yan eh. Lahat. Putang ina, ba't kasi dyan mo ipinapasok, presidente? Sabi nila, huwag mo kasi ipasok dyan. Labasan yan, tapos kung ano-ano pinapasok mo dyan. Kaya nagkakaroon ng infection eh. So ganun yun mga bossing. So kung may colostomy bag siya, isa lang ibig sabihin nun. Ibig sabihin nun, meron siyang talagang malalang kinaharap sa kanyang bituka. At posible yung colostomy bag na yan, in time, mawala din yan. So hindi lang natin talaga alam kung gaano kalala itong kanyang sakit. And katulad nito, kung meron siyang colostomy bag,
kung merong operasyon na ginawa sa kanya, dapat talaga pinapaalam yan sa publiko. Bakit itinatago nyo? Tangina, yan palang betrayal of public trust na yan eh. Dahil siyempre dapat updated ang mga Pilipino sa kung anong nangyayari sa ama ng tahanan, sa tatay nila, putyang ina. Antakin mo yung tatay nila, bigla-bigla na lang hindi umuwi. Tapos di mo alam kung nambabae ba o o buhay pa ba. O siyempre hahanapin nila, sa yung tatay namin? Wala na yung tatay namin, hindi namin nakikita, di ba? Karapatan yun ng mga anak mo eh. Sa tahanan, nahanapin ka kung nawawala ka. Tangina niyan. So humarap na sa publiko, hindi natin alam kung ilang beses pang haharap ito. O kung sa mga susunod na panahon, haharap pa ito. Pero ayun nga, may mga lumalabas na issue na medyo malala na daw yung kanyang sakit. Hindi lang talaga natin alam kung totoo yan kasi hindi naman siya naglalabas ng medical bulletin. O pakinggan natin to. Nagpakita na sa publiko sa unang pagkakataon si Pangulong Bongbong Marcos matapos ma-ospital dahil sa sakit na diverticulitis. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Raynel Pawid. Raynel, anong event ang dinalawa ng Pangulo? Jiggy, ito nga yung test the event doon naman sa San Juan. Yun nga yung unang pagkakataon na nagpakita sa publiko itong si Pangulong Bongbong Marcos matapos magkasakit. No? Doon sa pagpunta niya sa event ay magiliw naman siyang humarap doon nga sa mga tao na nandoon. At matatandaan natin Makikita mo na January 21 makikita mo kasi yung lakad niya, yung lakad niya parang kuba. Parang may tinatago talaga sa tiyan niya. Oh, masakit ba yan yung colostomy bag? Uneasy. Oh, kasi nga para kang para kang bloated eh. May laman yung para kang may bag para kang may pampers sa tiyan. Oh, kusang tumatay yun eh. Sabi ko sobrang tamad naman ito. Putyang ina, pati yung pagtae niya inasa niya pa sa iba. Oh, pero kita niyo siya naglalakad siya nakayuko, parang meron siyang kinokonsil. Pero tangan niyo naman kasi bakit hindi niyo pinasuot ng malaking barong kaya itim? Total, kampon naman ng kadiliman to. Bakit hindi nyo pinagbarong ng itim para hindi sana nahahalata yung mga bag na yan? Again, hindi ko kino-confirm na meron siyang colostomy bag. Pero it appears doon sa kanyang mga pictures na may something bulking or bulging sa kanyang bandang tiyan. Oo, I remember si Pangulong Duterte nagkaroon din ng kanyang ganyang issue noon. Nugod sa ospital itong si Pangulong Bongbong Marcos dahil nga sa sakit na diverticulitis. January 28 nang i-anunsyo naman ng Pangulo na nakarecover na siya at back to the normal grind na nga ito. Doon naman sa event na yon, doon sa bago mangyari mga event na yon, over that past week, ay nagkakaroon naman siya ng mga event pero doon pa rin to at nagaganap sa loob lamang ng palasyo. Mabalik tayo doon sa kanyang pinuntahang pagtitipon kanina sa San Juan ay nagbiro pa ito matapos niyang banggitin nga yung pangalan ni Mayor Francis Zamora. Pakinggan natin yung pahayag nito. I've got my own podium para hindi ako nahirapan. Hindi sa unang public appearance nga ni PBBM ay binigyan niyang highlight yung over 1 trillion peso budget ng makikita ninyo. Tingnan ninyo yung kanyang yung kanyang damit. Oh. Ayan ito sa may bandang yan, ito. Yan oh. Nakita nyo, meron siyang parang merong nakabukol. Para siyang may belt bag. Hindi natin baka baril yan. Si Pangulong Duterte kasi, minsan nasilip yung ganyan niya dyan. Sabi na ko pa, may yan. May something. Hindi, si Pangulong Duterte lagi siyang may dalang baril. Oh. Sabi niya nga sa amin yung baril daw, parang asawa niya yan eh. Di bali na daw, iwanan niya yung asawa niya, wag lang yung baril. Hindi niya makasama yung asawa niya, pero yung baril niya, laging kasama niya. So, yung umuumbok minsan dito ni Pangulong Duterte, akala nila kung ano lang. Pero baril, parang si Robin Padilla din. Pag dinilin si Robin Padilla, laging may dalang baril yun. Oo, kahit may security na sila, talagang meron silang bit-bit. O laging meron. Parang ganyan pagka nasa serbisyo ka, pag pulis ka, kahit natutulog ka, may baril ka kasi sobrang delikado ng buhay mo and naging parte na ng gayak mo, t-shirt mo, kahit nakapambahay ka, meron kang nakasukbit. Kasi kami din, lagi rin kaming may dala dahil syempre lisensyado man kami and may permit naman kami to conceal and carry. Kaya everywhere we go, nakakabit. Kaya lang hindi kami ganyan, yung katulad sa kanila na talagang nandirito. Old school kasi yung ganyan yung nakakabit dyan parang kang si Fernando Poe Jr., parang kang cowboy, bigla ka na ng bubunot. Iba na ngayon. Ngayon, nakakonceal na talaga. Tsaka pagalingan na magtago ngayon ng armas. Tsaka pabilisan sa draw. Yun ang practice ngayon.
Oo, kaya nga, ay, salamat Banat Bay. May binigay sa akin si Banat Bay na pinahiram actually. Na target shooting sa bahay na pang dry fire. Oo, ito yung bala niya. Oh. Ito yung bala niya. O, ilalagay mo yan doon sa baril. Totoong baril to, lalagay mo doon. Tapos, pag ano mo yun, kinasa mo yun, tapos pinitik mo yun, yung gatilyo, i-initiate yun ng laser. O, tapos sa kabilang end, may target na kapag tinamaan yun ng laser mo, ting, tumutumba yun. O, tuwan-tuwa ako kagabi, magdamag ako naglalaro ng ganun para akong si Fernando Po Jr. Di ako nauubusan ng bala. Kasaputok. Kasi ang galing pag ting, tapos tatayo siya ulit, ting, ganun ang galing. Nakakatuwa. Oo, yung pang dry fire, pang practice. Kasi kailangan pag meron kang baril talagang kailangan praktisado ka. Hindi pwedeng, putya kung kailan mo nagagamitin, doon mo lang ipuputok yung baril mo. Baka mabaril mo pa yung sarili mo. O, praktisado, barateros dyan. Huwag kayong mag-alala. Lagi kami nasa range. Lagi kaming bumibeng-beng sa range. Tangina ninyo, kala nyo basta-basta kami Mapapalabang kayo sa amin, maniwala Over kayo. 1 Pero ayan, makikita nyo, billion. meron siyang parang bukol. Pero, ano yun, ina-assume ng tao na colostomy bag yun and Malacanang has to explain. Oo, baka nga mamaya, gusto lang naman namin malaman kung baka mamaya makatabi mo yan tapos matapon yung tae niya ng bantot niyan. Peso budget ng education sector ngayong 2026. Kabilang na nga riyan itong sa TESDA na online skills passport. Dito ay parang one-stop application or one-stop app para nga doon sa mga nais na magkaroon ng kanilang national certification, training at scholarship under TESDA. Pakinggan natin ito. Maaari rin itong ituring bilang isang job portal site. Iko-connecta rin ito ang mga estudyante, graduate, manggagawa at ang industry representative mula sa lahat ng rehiyon ng bansa. Jiggy, para sa mga gusto nga mag-download nitong online Wala kaming interest dyan sa putangin ng pagda-download ng ano na yan. Mas may interest kami actually sa kalusugan ni Presidente. Kasi baka mamaya nga yan, yung kanyang koloso. Para at least lang, alam lang namin kung ano bang kakaharapin natin in the future, di ba? Kailangan isabihin niyo yan sa taong bayan whether ito bang ating presidente, tatagal pa buhay o katulad yan. Hindi, walang problema. Ito kasing ganito lang ginawa, ito lang procedure, syempre matanda na. But hindi po, rest assured, and the doctors will tell you na hindi po ito makakasama sa kanyang paglilingkod sa bayang Pilipinas. Kasi nga addict, sabi nga ni Aimee, addict. Yun nga, yung pagiging addict, hindi daw nakakasama sa paglilingkod, sabi ni Leila de Lima. Ito pa kayang hindi matae. Hindi ba? So